May kuntsabahan umano sa NFA para palabasing hindi na maganda ang kalidad ng imbak na bigas para maibenta. Yan po ang isiniwalat ng isang senador sa kanyang privilege speech. At nakatutok si Bernadette Reyes. Pag nagkasalahan na, they will issue rice sales to the millers gamit ang mga lab report na nagsasabing not fit for human consumption kuno upang mapababa ang presyo ng mga ito. Sa privilege speech kahapon, isiniwalat ni Senator Raffy Tulfo ang umano'y modus sa bentahan ng bigas ng ilang opisyal ng National Food Authority. Bukod sa patalong bentahan ng bigas sa ilang pribadong trader, nagkakaroon din daw ng konsabahan sa loob ng NFA. Dinadaya umano ng Quality Assurance Officer ang laboratory analysis report at idinedeklarang hindi na good condition ang mga bigas. Kasunod nito, uutusan umano ng matataas na NFA officials ang mga sales officer na ibenta ang bigas sa mga private millers. Wala pang komento ang Department of Agriculture kaugnay sa nasabing modus. Habang patuloy ang internal audit ng Independent Review Panel na binuo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pero ngayon pa lang, may mga kinukonsidera ng rekomendasyon ang DA. There could be ways, for example, an independent laboratory to do the analysis at hindi na NFA, diba? Para mas maging independent. But that will be part of future recommendations later. Sang-ayon dyan ng Philippine Chamber of Food and Agriculture Incorporated. That's an innovative way of minimizing corruption. Something like when I buy palay from you, I will forward the date of my receipt, say about 3 months from now, and then declare the price of rice that's been already going to be sour or spoiled yung rice, although it was been bought a week ago. Sa kabila ng kontrobersya, siniguro ng DA na patuloy ang NFA sa mandatong tiyaking may sapat na buffer stock ng bigas ang bansa. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 17 billion pesos ang pondo ng National Food Authority na maaaring ipambili ng palay ngayong taon. Ngayon nagsimula ng anihan, nagmura na raw ang farm gate price ng palay, pati ang presyo ng bigas sa world market. Medyo mataas pa rin sa ngayon kasi hindi pa dumarating yung karamihan ng volume. Pero pag pumapasok na yan, definitely, bababa rin yan. At siyempre, pag bumababa sa international market, may epekto rin yan dito sa local prices. Sa ngayon, itinalaga mo ng Officer in Charge o OIC ng NFA, si Director Larry Lacson, matapos suspindihin ng Ombudsman ang dating OIC. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.